mga beshies, I am Onay and this is my ultimate North Loop adventure. 5 PM nga ay umalis na kami ng Manila and at 4 AM nakarating kami sa first stop namin, ang Ilagan, Isabela. By the way, solo joiner nga lang pala ako sa trip na to, arranged by the Sojourn Travel PH. 8,299 nga pala yung binayaran ko rito, pero of course, nagbabago-bago yung rate na yan. Ito nga pala mga pinapakita ko sa inyo ngayon ay matatagpuan dito sa Bonifacio Park sa Ilagan, Isabela. Since napaagang dating namin, hinintay talaga namin magliwanag para makapag-breakfast kami dito sa may palengke. At dito nga pala kami kumain ng pansit kabaga na napakasarap for 15 pesos lang. At after namin mag-breakfast ay bumalik kami sa Bonifacio Park para makapag-picture sa Giant Butaka. At mga 10 to 15 minutes away from Bonifacio Park ay matatagpuan naman ang Ilagan Japanese Tunnel. This is a war tunnel na binuo ng Japanese government as headquarters para sa mga sundalo nito noong World War II. Bibigay nga pala sila ng short tour dito sa loob ng tunnel. However, photo and videos are not allowed inside. After namin sa Isabela, dumiretso na nga kami sa Peña Blanca, Cagayan. At syempre, pag nandito kayo, huwag palalagpasin ang famous Pansit Batal Patong. Super yummy. Dumating na nga kami sa Peña Blanca, Cagayan, kung saan matatagpuan naman ang famous Calao Cave. So, Peña Blanca nga pala ay from the Spanish word which means Peña means rock and Blanca means white. So, it's a white rock. Sa totoo lang, ang saya ko nung nakarating ako rito kasi ang tagal ko nang gustong bisitahin tong cave na to. Napawaw kasi ako nung napanood ko to dun sa movie ni Bea at John Lloyd na The Mistress. So, dito kasi sinut yun. And sabi ko, napakaganda. So, ito, I'm here. You need to climb 184 steps nga pala bago marating ang entrance ng Calao Cave. This cave is now considered as one of the world's most significant archaeological sites after a human foot bone and 12 other human remains were discovered in 2017 near the cave entrance. At ito na nga tinatawag nilang Homo luzonensis and nicknamed Ubag, which means mythical caveman. Meron nga palang a total of 7 chambers ang cave na ito, pero only 5 are open to the public. At tignan nyo naman, ngayon lang ako actually nakakita ng cave na may chapel sa loob at ang ganda niya sa personal, promise. Ang nakakatuwa din dito sa cave na to, unlike other caves na napakahirap puntahan or explore, ito madali lang. Medyo may part nga lang na madulas pero carry lang. At after namin mag-explore, syempre hindi ko pinalagpas ang kanilang halo-halo na ang sarap kasi meron siyang yema. After namin mag-Peña Blanca ay dumiretso na kami ng Bagao at dito kasi kami magsistay for 2 nights. On our second day ay dumiretso naman kami dito sa Bagao Blue Waterfalls and Cave. To be honest, medyo nabigla ako dito sa adventure namin na to kasi first time kong hindi mag-research about sa pupuntahan, basta sumunod lang ako dun sa itinerary. At nagulat ako na pagdating namin dun ay medyo extreme siya for me.
Kaya napasabak lang naman ako sa river crossing na at first takot na takot ako pero dahil nakita ko yung mga kasama ko, medyo lumakas ang loob ko. At after nyan, meron din kaming ginawang rappelling ng konti lang naman. Kailangan lang naman dito matibay-tibay talaga ang tuhod nyo. Kasi mahaba-habang lakaran to, mga 2 hours kami naglakad papunta dun sa lagoon. At alam nyo, kahit nanginig ang tuhod ko dito sa adventure namin na to sa Bagao, masasabi kong sulit siya at worth trying talaga. Mas maganda nga pala talaga daw ang tubig dito, kaya lang nung time na pumunta kami maulan, kaya medyo nagbago yung kulay ng tubig. And meron din pala ditong cave na pwedeng i-explore, pero dahil mataas yung tubig sa loob ng cave, hindi kami pinayagan. I made a separate vlog nga pala sa aming adventure dito sa Bagao, kaya panoorin nyo na lang yun sa channel ko. Good morning! It's a beautiful day mga beshies, and third day na ng trip namin, kaya naman pumunta na kami dito sa aming next destination, ang Palawi Island. Located nga pala ito sa Santa Ana, Cagayan, sa northeastern extremity of Luzon Island. Palawi Island is a protected landscape and seascape as per Presidential Proclamation number 447 issued last August 16, 1994. At ang unang destinasyon na nga namin ay ang Cape Engaño Lighthouse. Medyo mababa lang naman na akyatin to, kaya lang ang kalaban mo dito ay ang sobrang init kasi tanghaling tapat kami nang pumunta kami dito. Habang umaakit ka nga, hindi mo maiwasang lumingon kasi napaka-breathtaking ng view dito sa taas. In less than 30 minutes ay narating na nga namin ang parola ng Cape Engaño. Sagana rin sa history ang lugar na ito as it is one of the great remnants of Spanish architecture. The construction of this lighthouse started on September 1888 at natapos ito noong December 1892. Marating mo na ang taas nito ay babatiin ka naman ng napakagandang view ng Dos Hermanas Island or Two Sisters. At mas na-appreciate ko nga tong island na to nung nakita ko na yung drone shots namin sa island na to provided by our tour organizer. Kasi dun ko talaga nasabi, grabe, ang ganda talaga ng Pilipinas. After namin sa Cape Engaño ay nagpunta na nga kami sa Crocodile Island. Oh, walang crocodile dito ha. Kaya lang siya tinawag na ganon kasi yung shape niya is parang isang crocodile nga. Hindi naman kami masyado nagtagal dito sa lugar na to kasi wala rin naman masyadong gagawin. So ang ginawa lang namin ay nag-drone shots and syempre nag-swimming saglit kasi sobrang init na rin talaga that time. At syempre sa bawat island hopping, hindi yan makukumpleto kung wala ang food sa isla. Kaya naman, dito kami sa Nature Village pumunta para sa aming lunch na kasama sa package na binayaran namin. The best talaga ang boodle fight pag sa island. Yummy! At familiar ba kayo sa American reality TV series na Survivor? Dito lang naman sinut ang 28th season nila na Survivor Cagayan. Medyo nahinayang lang ako dun sa lugar na to kasi dahil nga naging sikat siya because of Survivor, napansin ko na medyo hindi nila na-preserve yung lugar. Maganda sanang tourist spot to eh. After namin mag-lunch, ay dumiretso naman kami sa last activity namin dito sa Palawi, ang snorkeling. After namin mag-island hopping, dumiretso na kami dun sa accommodation namin sa Jomas Lodge. Sa Santa Ana, Cagayan din yun. Bali sa may bayan na mismo siya. Tapos, madaling araw pa lang ay bumiyahe naman kami papunta naman sa Apari. Tuwan-tuwa ako na nakatapak ako sa wakas dito sa Apari kasi akala ko talaga hindi ko siya mapupuntahan. Pero tingnan mo naman, minanifest ko siya and this year nandito na ako.
Actually, dumaan lang talaga kami dito sa Apari. So, nagpa-picture lang kami dun sa signage, sa Arco, at saka dito sa may bridge. Tapos, eto nga ang nakakatuwa doon kasi nung una mga nagkakahiyaan pa kami pero nung last day namin sa biyahe, nag-video kami kasama yung mga nakilala ko rin na joiners. At dahil coffee is life kami mga besh, pagdating namin ng Apayao ay dumiretso kami sa Apayao Brew to get some caffeine fix. At after namin mag-Apayao, dumiretso na nga kami ng Ilocos. At dito kami dumaan sa may Patapat Viaduct. At isa rin ang Patapat Bridge sa madalas na pinupuntahan ng mga turista para magpa-picture. At syempre, huwag niyo rin kakalimutan bumili ng scramble kay Kuya. Hehe. After namin sa Pagudpud ay dumiretso naman kami ng Banggi para sa windmill. At kung first time mo sa Ilocos ay huwag mo palalampasin ang 4x4 at sandboarding sa Poway Sand Dunes. Kasi promise, exciting talaga to. Isa sa dinarayo dito sa Ilocos ang Poway Church. At actually, ilang beses na rin ako nakarating ng Ilocos. Pero hindi ako nagsasawang tignan tong church na to kasi na love at first sight talaga ako. Kasi ang ganda niya talaga. Fan din kasi ako ng mga old churches kaya sobrang na-appreciate ko tong church na to. Na itinayo pa noong 1710. O diba ang tagal na? At ginabi na nga kami dito sa Ilocos. Pero syempre bago kami umuwi ng Manila, nag-decide kami na dito na muna kami mag-dinner sa Vegan. Ilocos ay dumiretso kami saglit sa La Union to buy some dried fish. At dito nagtatapos ang aking ultimate North Loop adventure. At shoutout nga pala sa mga nakilala ko during this trip kasi sobrang saya nilang kasama. And that's it for today mga besh. Thank you for watching. Don't forget to click like, share, and subscribe. Buyers!